What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga po ba magpalit ng sprocket. At wag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and click the notification bell para lagi po kayong updated. At tatanggalin na nga po natin itong sprocket dito sa harapan. Yung size po ng nilagay natin dito dati ay size 14. So pang single lang po siya pero ibabalik po natin yung stock kasi naka sidecar na po ito. At ito yung ipapalit natin, size 15. So bali 15 teeth po yan, no? Medyo malaki ng konti. At lalakihan din natin yung size dito sa likod. Ayan, kapag natanggal nyo na po itong sprocket sa harap ay pwede nyo na pong linisan yan, no? At gumamit po kayo ng malinis na toothbrush at basahan. Pwede nyo pong lagyan ng konting gas yan para matanggal po yung mga dumi-dumi dito sa kasulok-sulukan dito sa may sprocket. At linisin nyo rin po pala yung chain cover. Ayan, so ito po yun. At makikita nyo po dyan sobrang dami ng lupa, no? Ayan, para hindi po magka-problema kapag nagsiship tayo. Ayan, so linisan nyo lang po yan. At ito, tatanggalin na natin yung sprocket dito sa likod. Ayan, medyo maliit lang po siya, 36 teeth lang po ito, no? At ang ipapalit nga natin dito ay 38 teeth na sprocket. So ito po siya, no? Ganyan po yung itsura niya. At i-zoom lang po natin para maniwala po kayo na 38 teeth po talaga siya. Kasi nahihirapan po itong motor na to sa arangkada at wala po siyang dulo. So tanggalin lang po natin yung lock ng kadena at magpapalit din po kasi tayo ng bagong kadena. So ayan, itabi lang po natin yung lumang kadena at ikakabit na po natin yung bagong sprocket dito sa harapan. So ganyan lang po magkabit ng sprocket at ilagay nyo na po yung lock dito. Tapos pwede nyo na pong tornilyuhan. So ayan, ganyan lang po. Tapos higpitan na natin yung tamang higpit lang po, no? Ayan, so yung nagkakalag po dito at nagkakabit ay si Benji David. So ito po yung mekaniko ni Sir Jonathan Acosta. At ngayon nga po ay tatanggalin na natin itong silak. So gumamit lang po tayo ng flat screw. At dahan-dahan lang po kayo, baka biglang tumalsik sa mukha po ninyo yan at tumama sa mata ninyo. Ayan, tapos ito na po yung itsura niya kapag natanggal na. Ayan, punas-punasan lang po natin para matanggal po yung mga alikabok. Ayan, ganyan lang po kasimple. Tapos ilagay na natin yung washer dito. So magkabilaan po yan. Tapos ito na yung sprocket na ilalagay natin. So kailangan po lapat po yan para wala pong wiggle. So yan, tinutok-tok-tok nga po para lumapat. At gagamit nga lang po tayo dito ng long nose. So ganito lang po yung tamang pag-lock dito sa silak. At pagkatapos nga po nyan ay pupukpukin na natin siya para lumapat po siya, no? Ayan, ganito lang po yung tamang pag-lock dito sa silak. Tapos gumamit lang po kayo ng flat screw. Tapos pukpukin po ninyo yung bawat gilid. At kailangan po ganito yung tamang itsura ng pag-lock dito sa silak. At i-zoom nga po natin siya para makita po ninyo ng malapitan. So yan, tinutulak pa po para magsentro pa po siya dito sa may sprocket. So ganyan lang po, no? Daan-daan lang po kayo para hindi po masira. At lalagyan nga po natin ng langis yung ehe dito sa likod para hindi nga po yan mga lawang at hindi po siya mahirap tanggalin kapag tatanggalin po natin yung gulong sa likod. At tatanggalin na po natin itong chain adjuster. So may dalawang nut lang po yan dito. Pwede nyo na pong kamayin yan. At kahit hindi nyo na po kailangan gumamit ng tools. So ganito lang po yung pagtanggal dito sa chain adjuster. Pati po dito sa kabila, ganito lang din po, no? Magkabilaan po kasi yan. Gumamit lang din po tayo ng tools kung nahihirapan po kayong tanggalin. Kasi medyo maigpit po yan at kapag katagalan, natutuyo po yung tubig dyan sa nut niya. At ilalagay na nga po natin itong rim set dito sa likod. Kailangan nga po dahan-dahan lang po tayo at wag po tayong nagmamadali. Dahil pwede pong bumuka yung preno dito sa likod, yung sa drum brake niya, no? So ayan, dapat maayos po yung pagkakabit dyan. Wag po kayong nagmamadali kasi bubuka po yan. Kailangan po nakasentro po yan. Lalo na ilalagay natin yung kable dito sa
At kapag maayos na nga po nating nalagay, pwede na po natin ilagay yung ehe dito sa likod. Ayan, so kailangan po maingat po tayo para sumentro po siya, no? Ayan, tapos yung chain adjuster po, kailangan ganun po yung pagkakakabit ninyo. So ganyan lang po, tapos sinesentro na po ni Sir Benji David itong gulong sa likod. At pagkatapos nga po nyan, kakabit na nga po natin itong bagong kadena. Ayan, tanggalin nyo lang po yung lock dito, gumamit lang po kayo ng flat screw. At susukatin nga po natin ito. Pagkatapos nyan, puputulan nga po natin itong kadena. So hindi na po natin siya ilalagay na buo, kailangan po putulin natin kasi medyo mahaba po itong binili nating kadena. Ayan, ilagay nyo lang po ito sa pinaglalagyan ng kadena. Ayan, ganyan lang po yung tamang paglagay ng kadena dito, no? At ilagay nyo lang po yan sa dulo. At pagkatapos nga po nyan, sukatin nyo lang po dulo sa dulo. Ayan, may sumobra po ditong ilang piraso. At puputulin nga po natin yan. So gumamit po kayo ng proper tools. Ayan, ito po yung chain cutter ng pang motor. Ayan, wag po kayong gagamit ng chain cutter ng pang bike kasi mahirapan po kayo doon. Medyo maliit po kasi yon. At kailangan nga po ng malakas na puwersa para matanggal po itong lock dito sa kadena. May mga kadena po kasing makukunat, no? At ito nga po, madali lang tanggalin yung lock niya dito. At kapag natanggal na nga po natin, ganito po yung magiging itsura niya. So hindi na po pwedeng ibalik yan kasi pag binalik nyo po yan, pwede pong makalas yan kasi nawala na po yung higpit niya rito, no? Ayan, so ilalagay na nga natin itong bagong kadena. So medyo mabusisi po, no? Akala ko po dati madali lang magpalit ng sprocket. Pero kung susundan nyo po lahat ng step by step dito ay matututunan po ninyo kung paano po yung tamang pagkabit dito sa sprocket at sa kadena. So ganyan lang po, ilagay na natin yung lock dito. Ayan, so isentro lang po natin. Kailangan po meron po kayong kasama na umaalalay kasi po iikot at iikot yung gulong dito. At kapag nalagay na nga po natin yung lock dito sa kadena ay pwede po tayong gumamit ng long nose para higpitan na po yung lock dito sa kadena. Ayan, ganyan lang po yung tamang pag-lock dito sa kadena. Gumamit lang po kayo ng long nose. At ilagay na nga po natin yung kadena dito sa may sprocket. At ilalagay na nga po natin yung lock dito sa may drum brake. Ayan, lagay nyo lang po yung tornilyo dito at ihigpitan na nga po natin yung lock dito, no? So gumamit lang po kayo ng tools dito. Nasa size 8 po yata yung size ng tools na gagamitin natin dito or size 10. Ayan, so kamay nyo muna po para pag sumagad, pwede nyo na po siyang higpitan gamit itong tools natin. So ganyan lang po, no? Kailangan po meron po kayong panggipitan na tools o kaya yung wire wrench na maliit. Ayan, para hindi po kayo mahirapan, no? At pwede rin po kayo gumamit ng ratchet para mas madali po, no? Ayan, so ganyan lang po yung tamang paghigpit. Huwag nyo pong higpitan na masyadong maigpit kasi pwede pong ma-lost thread yan. Dapat po yung saktuhan lang, no? At hindi naman na po kakalas yan kasi nakalak na po yan. So ayan po, inaayos pa po ng mabuti para perfect po yung pagkakagawa dito. At ang susunod nga po rito ay ilalagay na natin yung nut dito sa may chain adjuster. So ayan po, sinesentro pa po at ina-align pa po, no, para maayos po yung pagkakabit dito sa may gulong para wala pong wiggle. Ayan, so ganyan lang po yung pagkakalagay dito sa may nut sa may chain adjuster. So pwede nyo pong kamayin yan at dalawang tornilyo po yung ilalagay natin dito sa may chain adjuster. Ayan, ganyan lang po yung tamang pag-align. Ayan, no? So wala pong wiggle at ina-align pa po ng mabuti. At ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung itsura niya kapag ka nakasentro. Ayan, so ganyan po, dinudusog-dusog pa para wala po siyang wiggle. At pagkatapos nga po niyan, pwede na po nating higpitan yung ehe dito at yung sa chain adjuster. So ganyan po yung tamang pag-align. So kung makikita po ninyo, wala na pong wiggle yan, no? At napakaganda ng ikot ng sprocket pati gulong. Ayan, so hindi na po tatalon-talon yan. At kapag nag-shift nga po tayo ay
mas lalong smooth. Ayan, gumamit lang po tayo ng tools dito, no, na tamang-tama lang dito sa may ehe. Tapos po, gumamit din kayo sa kabila para may pang-kontra po. Ayan, so ganyan lang po yung tamang paghigpit. So wag nyo pong dinidiinan. So ito po, size 22 yung niya. Tapos ito naman pong isa ay, pakita po natin sa camera, size 17. Ayan po yung tools na ginamit natin. At pinepreno niya nga po para malagay na yung cable dito sa may brake arm. So ganyan lang po yung tamang pagkakalagay, no. At kailangan nga po may kasama po kayo rito kasi mahirap po pagka mag-isa nyo lang. So ilalagay na natin yung lock dito sa may brake cable. Ayan, so i-adjust pa po yan yung saktuhan lang para pag nagpreno po tayo, hindi po yung gaanong matigas at yung smooth lang. At ilalagay na nga po natin yung isa pang nut dito sa may chain adjuster. So ganyan lang po yung pagkakalagay, no. Pwede nyo pong lagyan yan kahit isang nut lang, pero dito para mas sigurado, dalawang nut po yung nilagay natin. At ilalagay na natin yung chain cover dito sa may makina. At paalala ko lang po para sa safety po ninyo, wag po kayong naglalagay ng basahan dito sa may taas ng makina. Kasi pag nagbabiyahe po kayo at nalaglag po yan at pumasok dito sa may kadena, pwede pong maipit po yan habang mabilis po yung takbo natin, maipit po yung basahan natin dito sa may kadena. At pwede po kayong maaksidente dyan, no? Kahit naka sidecar po kayo, pwede po kayong tumambling dyan kasi higpit po yan dito sa may kadena natin. At ito nga po, saktong higpit lang po kasi plastic lang po itong chain cover natin. At pagkatapos nga po nyan, papaganayin na nga po natin yung motor at ipapakita nga po sa inyo kung gaano nga po kaganda yung ikot ng sprocket at yung sa gulong. Ayan, paganayin na nga po natin, no. At ganito nga lang po kasimple magkabit at magpalit ng sprocket tsaka yung sa kadena. At wag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin para lagi po kayong updated. And thanks for watching.